Matapos durugin noon ni John Nelly Casimero ang dumayong hapon na si Kenya Yamashita, ay agad na lumipad ito papuntang Amerika. Ito ay para ganapin ang US debut ni Casimero kontra sa isa sa pinakadelikadong fighter ng Mexico na si Ricardo Espinosa. Isang matinding pagsubok ito para kay Casimero sapagkat si Ricardo Espinosa ay isang knockout artist. Sa katunayan, puro brutal knockout ang sinapit ng mga kalaban nito sa huling 10 laban nito. Ito ay may kamangha-manghang kartada na 23 wins, 19 dito ay via knockout at 2 talo lamang. Kaya naman, di hamak na dihado dito ang ating pambato na si Casimero. Dumagdag pa dito ay ang nervyos at kaba nito sa unang beses nitong pagtapak sa bansang Amerika. Sa laban na ito ay hanglad ng Meksikano na isama si Casimero sa listahan ng mga pinagapang nito sa ibabaw ng lona. Subalit, hindi dumayaw ang ating pambato upang gawin lamang pataba sa kartada nito. Ang laban ay ginanap sa California, USA, kung saan puro Meksikano ang nanonood ng laban. Sa pag-umpisa ng laban ay nagpakita kagad ng magandang panimula si Casimero. Ito ay nang madalas nitong maiwasan ang mga atake na binabato ni Ricardo gamit ang magandang head movement at footwork nito. Madalas din itong mapuntosan ng Meksikano nang paisa-isang tira nito. Subalit, patuloy lamang sa pag-abante ang Meksikano at patuloy lang ang pagsagot nito sa mga tira ni Casimero. Sa pagsapit ng round 2, tila ba dahan-dahan ang umiinit si Casimero nang madalas nitong tamaan ng mga counter punch ang Meksikanong si Ricardo. Dahil sa magandang counter-attack ni Casimero ay nakuha nito ang round 2. Sa pagpasok ng round 3 ay pareho na ding agresibo ang dalawang manlalaro. Tila ba pareho nilang gusto nang tapusin kagad ang laban. Sa pagpasok ng round 5 ay tuluyan na naging mainit ang takbo ng sagupaan. Ito ay nang makipagsabayan si Casimero nang basagan ng mukha sa Meksikanong si Ricardo.
pagsapit ng round 6 ay tila ba nauubusan na ng hangin si Casimero. Kaya naman, ninais nang tapusin ng Meksikano ang laban. Subalit maya-maya pa ay kabaliktaran ang nangyari. Ito ay nang sumalaw ang Meksikano ng 4 na malalakas na kaliwat kanang atake mula kay Casimero. Bagsak ito. Agad naman itong binilangan ng referee. Matindi ang naging tama ng Meksikano, kaya naman inakala ni Casimero na tapos na ang laban. Patuloy naman ang malalakas na sigawan ng mga nanonood sa paligid ng ring. Subalit dito mo talaga kabibiliban ang tigas at tapang ng mga Mexican warrior nang magawa nitong malampasan ang mga bilaw ng referee at magpatuloy pa sa laban. At tila ba pumapabor sa Meksikano ang pagkakataon nang ito ay may ligtas ng pagtunog ng bell. Sa pagpasok ng round 7 ay nais nang tapusin ni Casimero ang laban. Isang left uppercut mula kay Casimero ang bumungad kay Ricardo. Malakas ito, subalit ininda lamang ito ng Meksikano at naglawa pa nitong sumagot sa ataking iyon ni Casimero. Patuloy naman ang sigawan ng mga nanonood sa paligid dahil sa napakainit na laban ng dalawang mandirigma. Inakala ni Casimero na matatapos na nito ang laban sa round na ito. Subalit talagang matigas ang Meksikanong si Ricardo at nakarecover na ito mula sa knockdown ng round 6. At dito ay tila ba nakakaramdam na rin si Casimero ng pagod. Sa pagpasok ng round 8 ay tila bandahan-dahan ang nauubusan ng gasolina si Casimero. Dahil dyan ay nagagawa ng makapagpatama ng Meksikano ng mga puntos kay Casimero. Sa puntong ito ay napipilitan ng gumamit ng clinch si Casimero. Nakuha ni Ricardo round 8 at sa pagpasok ng round 9 ay agad na inumpisahan ng Meksikano ang laban sa pamamagitan ng pagiging agresibo. Delikado ito para kay Casimero sapagkat bagamat nakapuntos ito ng knockdown sa mga nagdaang round ay dahan-dahan naman itong nababawi ng Meksikano at mapapansin din kay Casimero ang pagod at hingal nito. Dahil dyan ay muling nakuha ni Ricardo ang round 9. Lubhang mahalaga ang laban na ito para kay Casimero sapagkat ito ang unang tapak nito sa bansang Amerika at ang laban na ito ang magdidikta ng magiging karera nito sa boxing.
Sa pagpasok ng round 10 ay bakas pa rin ang pagod at hingal kay Casimero dahil dyan ay madalas na itong matamaan ang mga atake ng Meksikano. Muling bumabor sa Meksikano ang round 10. Lubhang delikado ito para kay Casimero sapagkat nakuha na ng Meksikano ang momentum ng laban at tiyak ang pagkatalo dito ni Casimero pag umabot sa desisyon ng laban. Sa pagpasok ng round 11, bagamat nilalabanan ni Casimero ang nararamdaman nitong pagod at hingal, ay hindi maiwasan na madalas itong mahuli ng mga atake ng Meksikano. Pagsapit ng huling round ay tagilid na ang ating bambato, lalo na pag umabot sa desisyon ng laban. Kaya naman sa puntong ito ay lubhang delikado ang kalagayan ni Casimero. Hanggang maya-maya pa ay muling naghiyawan ng malalakas ang mga manonood. Ito ay nang nilabas ni Casimero ang huling alas nito. Isang malalakas na one combination ang naipatama nito sa Meksikano. Agad na nahilo ito at napasandal sa mga lubid. At saka ito tinapos ng isang malakas na kaliwa ni Casimero. Bagsak ang Meksikano. Agad naman itong binilangan ng referee. Inakala naman ni Casimero na tapos na ang laban. Subalit, kamangha-mangha talaga ang tigas at tibay ng Mexican fighter nang magawang malampasan ni Ricardo ang mga bilang ng referee at ituloy ang laban. Subalit, batid ni Casimero na bugso na lamang ng damdamin ang nagtutulak sa Meksikano upang tumuloy sa laban. Kaya naman, agad niya itong inatake na tila ba nagwawalang leon. Pinakain niya ito ng malalakas na kaliwat kanang kamao. Hindi ito bumagsak. Subalit, nagpasya na ang referee na itigil na ang laban sapagkat tila ba nawala ng malay ang Meksikano habang tinatanggap nito ang mga malalakas na atake ni Casimero. Dahil sa determinasyon ay nagawang makuha ni Casimero ang panalo via 12-round knockout at naging matagumpay ito sa unang sabak nito sa bansang Amerika. Maganda naman ang pinakitang laban ng Meksikano at talagang hindi basta-basta ang fighter na ito. Subalit, hindi nito nagawang madumina ang angas ng tunay na mandirigmang Pilipino. Anong masasabi yun sa lakas ni Casimero mga brad? Tunay nga kayang iniiwasan ito ni Naoya Inoue? Ano sa tingin nyo? Pag-usapan natin yan sa comment section.